Administrasyong Marcos ang nako, bagong record na naman ito. Sana Ang nako, sa mga loyalist dyan, eto, pakinggan nyo, ito yung balita, oh. Sinabi kasi ni Senatorial candidate Norberto Gonzales na ang Marcos Jr. administration na raw ang pinaka-corrupt na kanyang Sana nasaksihan. Kung Yun bakit naman alam sa pala. report ni Almar Persuelo. Sus talaga, Dunyor. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Bagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyong ito, marami pa ring mamamayan ang nagpaabot ng hinaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey ng Publicos Asia, para sa unang quarter ng taon, Grabe. 20% ng mga Pilipinong tinanong ang Grabe nagsabing ang talaga. katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod nito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%. Lumitaw rin sa parehong pag-aaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa issue ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ngayon Senatorial candidate Norberto Gonzales na ang pangunahing balakid umano sa pag-unlad ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ang pinakamalutlang na nakasisira sa kinabukasan ng bayan natin, ang ating politiko at ang ating O ano na? Bagong record na naman yan sa kasaysayan. Sana Paano kaya ipagtanggol ng mga loyalisto? Parang hirap na talaga sila. Pero hindi natin sinasabing si Junior po ang kurap. Ang ibig sabihin lang po niyan, baka sa nakapaligid sa kanya at hindi lang niya kayang suwayin. Hindi niya kayang pahintuin. Kaya tama yung sinasabi na si Junior ay weak leader. Okay, sabihin na natin na hindi siya kurap. Mabait siya. O sige, mabait na siya. Sana Pero sa pagiging leader, kulang na kulang para sa kanya. Ibang-iba, tingnan nyo karaang administrasyon, yung mga bigating mga tao na hindi nagbabayad ng tax, talagang piga. Yung, ano ba yun, yung ABS-CBN ba yun? O, nasilip na may mga pagkukulang pala. Kaya, close. Okay? At marami pang iba. Nakikita natin ang isang magaling na leader. Kasi hindi po lahat pwedeng maging leader. Hindi po lahat na mga sikat porket Marcos ka ba or kung sikat ba yung mga pangalan mo or kamag-anak ka ng isang sikat or anak ka ng isang sikat ay pwede ka nang maging isang leader. 'Di ba? Hindi si Junior para pagbigyan natin itong mga loyalist na nag-iiyakan pagdating sa ganitong balita. Pagbigyan natin hindi siya kurap. Sige na. Pero siya yung pangulo ng Pilipinas. Siya. Wala na po kaming magagawa noon, nabudol kami. Sana Siya po yung dapat magpahinto. Ilang taon na siya sa pagiging pangulo. Ano bang mas marami nang nagawa niya? Pangungutang o proyekto? Ay, tanong lang yan ha. Ano ba ang mas maraming nagawa niya? Mas maraming nautang o mas Sana maraming nagawang proyekto? Ako nagtatanong lang para at least kung tingin nyo, malay natin may mga malalaking proyekto yan, may mga nagawang maliban sa ayuda. Di ba? Yun naman yung talagang nagawa nila, ayuda. Sana Pero hindi nyo pwedeng ipagmalaki yung ayuda. Kasi pera po yan ng mga nagbabayad ng buwis. Sa mga tumatanggap ng ayuda, doon tayo magpapasalamat sa mga nagbabayad ng buwis. Yung mga congressman na nandun sila pag nagbibigay ng ayuda, bidang-bida. Akala nyo naman, pera nila. Di ba? Maraming congressman na ganyan. Pasikat agad pag may bigay na ayuda. Sana Kaya anyari na sa administrasyong Marcos, dama yung pangulo natin. Di ba? Pag nagbigay ng AKAP sa DSWD at kung ano pa, sa yung ayuda na yan. Dapat nga yung ayuda na yan gagawin nila diyan ay dapat pampuhunan yung gagawin nila. Bibigyan ka kung meron kang negosyo. Siyempre yung tao, hindi maghihintay lang yon.
maghahanap ng kung anong negosyo kasi meron silang pangpuhunan. Magtatrabaho, palalaguin yung perang ibinigay. At uulitin ko, yung perang ibinigay na yan, ayuda man yan, pampuhunan man yan, ay hindi po galing sa mga politiko yan, lalo na sa mga congressman. Galing po, ulitin ko, galing po yan sa mga nagbabayad ng buwis. Kaya ito po, tama po ang sinabi po ni Congresswoman Bernadette Herrera tungkol dyan. Panoorin natin. Ang ayuda po pang isang araw lamang, pero ang puhunan panghabang buhay. Puhunan! Promise! Ang ayuda po pang isang araw lamang, pero ang puhunan panghabang buhay. Pero syempre, pag may ayuda, kunin na rin natin. Gamitin lang sa tama. Pwede! Kaya lang, ang ayuda naman po, galing po yan sa mga nagbabayad ng buwis. Hindi po yan galing sa ating mga congressman. Naintindihan nyo? Kaya magpasalamat tayo sa mga nagbabayad ng buwis sa ating bayan. Dahil sila po ang nagbibigay ng ayuda sa inyo. Kami po ay mga instrumento lamang. Trabaho po natin ang makarating sa inyo ang boto ng gobyerno. Ang utang na loob nyo dapat ay nasa taong nagbabayad ng buwis. Ha? Hindi po sa mga politiko. Mali po yun. Huwag po kayo sa amin magpasalamat. Trabaho po namin makarating ang programa sa inyo. Ang trabaho namin ay i-implement ang mga batas at gumawa ng mga batas para sa inyo. Iangat lahat ng pamilya, solo parents at iba pa. Iboto muli, PH Bagong Henerasyon Party List number 94 sa likod ng balot. Ganyan dapat ang gawin ng Administrasyong Marcos. Malay nyo, kung gagawin niya yan, ay mawala yung sinasabing pinakakurap sa kasaysayan ng pamahalaan. Grabe yung sinabi ng isang senatorial candidate. Diba? Sabi nila yan, yung Administrasyong Marcos, Sana all. Ayun po yan sa nakikita nila. Ayuda dito, ayuda doon, utang dito, utang doon. Walang proyekto. Ay, malay natin, meron ha. Sabi nila, meron daw, marami daw proyekto. Sabi nila yun. Dapat ito, sana ay mabago po ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Ihinto na yung ayuda ng ayuda. Dapat yung bibigyan, yung talagang, yung pera na ibinigay sa kanila ay hindi kung saan-saan mapunta. Diba? Kaya, congrats. Pinaka. At Sana least, all. pinaka. Masarap pakinggan yung pinaka. Talaga. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.